start. So, start na natin, sir. Sige. So, sir, ang na-propose kasi namin na topic is vehicle-mounted smoke emission monitoring device for diesel and gasoline engine with alerting system. So, ito yung mga tanong po namin. What are the parameters used by SEPMO regarding anti-smoking, smoke belching requirement? So, yung sa pagkabigay ko yung brochure, usually ito yung binibigay namin sa roadside inspection, testing, monitoring operation. So, actually, yung parameters kasi depende kasi kung ano yung engine ng sasakyan, kung diesel o gasoline. So, yung for gasoline, nandito sa brochure natin, carbon monoxide at hydrocarbon yung monitor natin. So, yung mga standards nandito na rin, makikita nyo na lang mamaya. Nag-start tayo ng December 31, 2002. Basta yan, nandito na yung mga year model ng mga sasakyan. Usually, pati yung year model ng mga engines na nandun. Nandun yung mga standards natin. Then, for diesel power naman, parang yung K-value. So, parang light absorption coefficient. So, pigin yung opacity lang ng smoke. So, kung sa dalawang engine, magkaibang machine ang gagamitin. Pero usually, meron dati, may equipment na pwedeng diesel, pwede rin gasoline. Pero nowadays, nag-focus na tayo sa diesel. So, next question. May separate tayo. Meron yung isang machine na dalawa pwedeng i-monitor. Pero for now, talagang nag-focus tayo sa diesel. So, ang problema lang kasi dati, kaya nag-focus tayo sa diesel, yung mga may-ari ng gasoline engine powered na sasakyan, yung usually sila yung nire-reklamo. Parang comparison nila, bakit kino-compare yung diesel sa gas, yung mga pang Jeep, o ganun yung mga yung quotes nila dati, mga early o late 2010s kasi. Ay, 2000s, yung problem kasi dati. So, nag-focus tayo ng diesel. Pero accredited pa rin, sir, ang SEPMO? Yes, kasi yung usually kasi, yung machine natin, every 6 months na kinakalibrate doon sa EMB, Central Office sa Manila, DNR. So, every 6 months dapat nakakalibrate siya. So, tumatanggap pa rin kayo ng mga emission test? Yes, hanggang ngayon tumatanggap pa rin tayo at yung makikita nyo yung pagpasok nila. Parang isang solution para dun sa mga nag-emit ng black smoke, yung mga smoke belching. Yung isang solution natin yung voluntary emission testing. So yun parang isang program natin. So kung pumasa sila sa standards, within standards naman yung sasakyan, bibigyan na lang natin ng certification for 2 months na hindi sila pwedeng mahuli. Pero kung kunwari bumagsak na naman sila, cancel lang yung certificate nila. Pero walang huli. Basta yung every 2 months kailangan sila magpa-voluntary. Pag-voluntary sa yung for 2 months na validity, 100 pesos yung nila sa city. For diesel. Pero pati sa gasoline power dati, 150 pesos dati. Kasi ang validity lang dati, 1 month. Parang kaya parang ang concern ng mga jeepney drivers dati, bakit ang bilis? Bakit 1 month lang? So parang kaya ginawang 2 months kasi parang hindi naman nahasal every month yung papalit-palit. So every 2 months na kasi. So may record din talaga yung mga executive vehicles? Yes, meron tayong ordinance o executive order galing kay mayor na kung sino man ang mayor, depende sa administration, na parang mandated ang lahat ng vehicle types, mga
public, Okay. private, pati government owned, kailangan mag-undergo ng testing. Kala ko, pag magpaparehistro. Ibang usapan na naman sa registration na naman. Ayaw ko lang magsalita. Kasi involved in private entities, mga NGOs, diba? May mga ibang dapat same yung process, pero siyempre business sila Tayo monitoring sa government sila, siyempre business. And ayaw ko na lang magsalita. So, our next question, sir. Dito, sir, sa nakalagay dito sa brochure. Sir, same po ba yung parameters na nandito sa mga sa device na ginagamit na sa LTO? Oo. Ang latest kasing machine ng LTO ngayon, di ba, as yung sabi ko kanina, focus lang sa diesel. Yes, sir. Same pa rin naman yung parameters, yung K-value, yung capacity pa rin ng smoke. Ang difference lang kasi sa machine ng city at sa kanila, yung procedure kung paano mag-perform ng testing. So, parang sa mga private emission centers natin dito, parehas tayo ng procedure. Parang 6 o 8 purges yung pag-apak ng acceleration para makuha yung talagang value ng yung smoke, yung K-value. So, yung sa LTO kasi, yung na-observe lang namin previously, mga last year lang kung mag-ooperate kami sabay, 3 purge lang sila. So, parang, depende dun sa machine kasi, pero kung sa parameters, parehas naman yung minomonitor. Hindi pwede na shortcut yung shortcut nito. Yun yung ayaw ko sabihin. Pero talagang yun, ito yung mga modelo nga. So, yung shortcut na nila yung mga modelo sa sasakyan para mabilis. Kasi alam din nila papasa lang. Oo. So, talaga yung inspect nila yung mga modelo na 1,000. Kaya, yung share ko lang kasi yung basis natin lahat regarding sa air quality monitoring, pati dun sa emission testing, nandito lahat. Kung paano nila sabihin, paano pag-purge, ano yung mga values. So, hindi ko lang. Sa fiscal na lang muna. Basta nandyan lahat, pati yung mga parameters na monitor ng ambient air, meron din sa emission, nandyan lahat. Dyan actually galing lahat ng mga yung mga parang inadapt ng city with regard sa code, sa mga ordinances, sa mga laws, pati sa national level, dyan galing, pati mga gamit ng mga MMDA, LTO. So pag sa diesel engine, sinusukat nila yung KCC, di ba? KCC, ang sinusukat nila sa pag-diesel engine. Yung opacity ng smoke. Kasi diba, kasi yung may unang lang nag-research, kasi yung mga results nila, density ang nahanap. Pero pareho sila sa set mo. Parang sir, yung previous EC students po kasi, yung thesis din po nila. Ganito din po sa amin. Kaso yun nga lang po. Diesel lang po sa amin. So, nung binasa po namin siya, ang sinusukat po nila doon yung density, opacity ka. Yung density yung So, may sinabi silang mga recommendation na so, sinunod din naman namin, which is yung sa sa gas, mag-add ng for sensor ng gas. Oo. Yung parang enhancements. Parang ibang machine naman. Kasi para sa terms lang, para klaro, for diesel powered engines, yung ginagamit ng machine ang tawag opacimeter talagang opacity. Yung sa gasoline power naman ang tawag kasi smoke analyzer. Magkaiba. Talagang talagang magkaiba yung parameters na minomonitor for each engine kasi. Density, kapal din. Yung kapal lang talaga. Pero pag sa gasoline, content. Yung content na talaga, yung mismong parameter na yung minomonitor. Actually. Magkaibang combustion talaga ang diesel.
Sir, matanong na rin na, Okay. bakit, ano sir, na parang may more on, yun nga sabi niyo sir, diba, na more on diesel na focus. Sa Physics, sir, na yung for Baguio City nga kasi yung isang aspect yun yung reklamo dati yung mga 2007, 2009 I mean. Kasi nag-start ang roadside inspection around 2009. So early 2010s doon yung talagang nag-peak. Which yung kasi late lang akong dumating dito sa city government parang around 2017. Naabutan ko na parang nawala na yung pag-monitor sa gas engine. So nag-focus na sa diesel. Ang sabi nila sa akin, isang reason lang kasi yung concerns ng mga may-ari ng gas-powered na sasakyan ni Kang. Bakit kami? Ang mostly dating may sasakyan ng ganun, mga may position, mga ganun. So, parang ang immediate na nagawa ng office, hindi ko nasasabihin city. Parang mag-focus na lang sa diesel. Kasi ang alam ko hindi pa nare-resolve yung concern regarding sa gasoline powered. Sa part naman ng Manila, sa ibang municipalities or LGUs, talagang diesel din sila eh. Parang, tas ngayong dito sa car, around the Bliss area, Bliss Airshed, diesel pa rin yung nire-recommend ni EMB at ni LTO. Parang hindi ko alam bakit naka-scratch yung gas. Okay, so diesel lang ang maaabot. Diesel lang, di ba? Oo. Pero pag magas, mabilis na diesel lang ang talaga. Nag-picture lang yung nakagalan yung improve, di ba? Sa data, marami na talaga diesel ngayon sa sakit. Oo. Tsaka kasi ang alam ko kasi focus talaga sa diesel kasi as part ng city yung pag-monitor ng jeep, taxi at trucks. Sila pinakamarami sa kalsada. Tapos kasi sila yung laging maraming violations kung with regard sa roadside inspection kasi sila yung laging napapara. Parang sa perspective ko lang yung kaya isang aspect din ng bakit nag-focus sa diesel kasi more on mga malalaking sasakyan yung kinofocus tapos yung visual lang na aspect ng bakit ang usok nun di parang yung conclusion yung pagka-visualize mo ng mausok na sasakyan more on diesel lahat. So feeling ko yun yung cause kung bakit nag-focus tayo sa diesel. Kaya usually mga public vehicle yun, puro diesel yun. No. Jeep tsaka taxi diesel. Tsaka di ba meron pang more modernization ng diesel pa rin yung ginagamit yun. Anong difference nung sa set mo tapos sa LTO? Parang regarding sa emission. Regarding sa emissions. Yung sige. Ulit natin. Parang yung kanina lang kasi. Yung depende sa machine na naman na may hawak ng agency. So, yung kunwari sa LTO yung sa roadside, pero rarely lang nilang ginagamit. Parang depende sa procedure. So, sa kanila 3 purge. Sa amin, 6. Pero may parang 2 purges para matanggal talaga yung content dun sa temperature para ma-monitor natin talaga yung talagang value. Tsaka parang 2 pa lang na brand yung nakikita kasi sa LTO at yung sa amin. So papakita ko mamaya sa inyo yung itsura. Itanong ko lang sir, bakit may set mo pa kung may LTO? Parang kumbaga Yun kasi
yung sa pangalan pa lang ng set mo kasi, di ba, City Environment and Parks Management Office. So, yung talagang ang purpose naman ng set is for the safeguarding of the environment. So, may mga iba tayong division dun sa set mo, which is yung wastewater, forestry, parks, air, di naman air kasi section ng basta yung parang pinofocus mga safety ng environment. Tapos sa LTO kasi, di ba, yung focus lang nila as for the vehicle lang kasi. Vehicle at traffic. For traffic. Everything related sa Pero yung sa difference naman, hindi naman far-fetched kasi as per dun sa bawat district o sabihin natin region, meron si EMB kasi parang siya yung mag-rule, parang siyempre sila yung head agency sa environment, si Environmental Management Bureau. Sila magsasabi gawa tayo ng action plan o mag-conduct tayo ng governing board na nagko-compose ng mga iba't ibang agencies na para maayos lang yung depende kung anong concern, kung air o water. So dito tayo sa CAR, meron naman tayong governing board na kasama ang set mo. Hindi naman set, City of Baguio, basta yung nasa Bliss area na LGUs, LTO, mga academy, basta yung mga pwedeng mga organizations na pwedeng makatulong naman sa cost ng EMB. So, sa difference naman, yung parang duty lang naman talaga ng office yung difference nila. Pero yung sa goal naman, at least magkasama pa rin ang LTO at set. Parang coalition lang nila yung aayos na lang between the agencies. Yun lang naman yung difference. So yung mga focus lang yung parang objective per office. Parang set mo, environment, LTO, land and transportation. Nagkakandak din kayo sa mga roadside inspection? Or handed siya LTO? Nagkakandak pa rin tayo. Pero ang yung mga nagpapara na sila yan. Ang problema lang kasi doon, kumukonti na tayo dun sa department tayo. Parang unlike dati kasi 3 team o 4 na team nagko-compose ng parang 7 persons per team. So parang 21 lahat. From 21 persons na nagkakandak dati ng roadside, iba pa yung dito sa office. May 5 rin dito sa office, so parang 26 total dati. Ngayon kasi naging 15 na lang sila. So yung isang problem lang yung sa amin, dahil sa kulang sa implementation sa enforcement, nagkulang lang tayo sa tao. So yung challenge. Isa rin naman matalim na rin mga tao. Alam mo lang kailan sila i-isip. Pag may inspection, nagtitimbrehan sila. Yan, no? Kasi meron dati, di ba, yung unang yung mga early operations daw dati, yung meet. May di ba per schedule, kung kailan kailan kayo mag-ooperate per location. Dati kasi may schedule dati na 1 week dito kayo, 1 week dito kayo. E di after 2 days ng week na yun, e di alam na ng mga taxi drivers, timbayan na lahat. Di for that 3 days, mawawala na sila din. Sayang naman yung mga smoke beds yun. So parang naging solution namin doon, wala na schedule. Random, parang mismong araw na lang. Kasi usually pati yung mga taga dito, hindi ko naman sinasabi nila, pero parang ginagawa ng LTO ngayon, random na siguro. Papara. Ang difference naman ng LTO at sa city, sa set mo, kung sa operation, sa LTO, although meron silang batas na susundan, pero may kailangan silang parang mission order bago sila lumabas. So, sa atin na LGU, wala nang mission order, para ang basis na lang talaga natin na para lumabas.
yung originals na lang. Sila ang sinusunod. Yun na lang susunod. So, bago mag-conduct ng roadside yung inspection, siyempre may introduction, sabi nila namin operations, kung saan na base, anong gagawin ganito na para kasi mausok. Pero talaga yung hirap. Kung manually mo siya i-inspect isa-isa sa dami ng sasakyan dito, nahirapan kita. Tsaka yung isang additional pa ng difference ng LTO at sa SEDMO, since regarding sa sasakyan sa dito natin. Di ba kung mali sa operation nila outside team. So, ang SEDMO, ang talagang ino-monitor yung black smoke, yung smoke belching. Sa LTO, pwede silang ganun, basta may machine sila, tapos yung talagang mandate nila na traffic violations, mga seatbelt, mga chinelas, o yun yung difference naman. Sila lahat pwede. Sa amin, smoke belching lang. Yun lang talaga yung focus ng SEDMO. Yun yung isang difference ng LTO sa SEDMO. Do you believe, sir, na one of the great contributor ng smoke belching is mga unregistered vehicle? No. Share ko lang yung instance ng city regarding registration din ng sasakyan. Parang scenario, nahuli ng city sa smoke belching isang jeep. So, ang violation, kunwari, first offense, 1,000, tapos confiscation ng plaka. Diba? Nasa amin yung plaka. Yung month na yun, registration month niya din, kunwari. So, kailangan niyang makuha yung plaka para maka-register. Pero ang problema, hindi niya maayos-ayos yung makina para umabot dun sa standard natin sa emission. So usually ang ginagawa nila, bahala na yung plaka dito, yung original. Kukuha na lang sila ng affidavit dun sa LTO na parang lost plate. So ganun. Para makagawa sila ng ano na yun? Yung improvised plates. Para makaregister lang sila. So after the registration, improvise. Nasa amin pa rin yung original. So, years yan, nandito lang sa amin. Kuha lang sila ng authorization. Yung ganun, di ba? So, parang yun yung isang mahirap na nangyayari sa amin. So, parang so far ngayon kasi may talks naman ang city with LTO, DOTR, kung paano ma-solve yung ganung problema. So, parang bago sila maka-register, kuha rin silang clearance dito. Kasi parang ang gagawin lang namin siguro, parang gagawa kami ng inventory. Pasa namin sa kanila, parang i-alarm lang yung mga sasakyan. Kasama na sa record para mapunta naman sa record nila. So, yun yung isang scenario lang. Pero usually, madaming ganun. Usually, dami talaga ng registered vehicle na nandyan sa makalsada. So, yung tanong nung kung yung sa aspect ko kung talagang yung isang contributory. Talaga. Kasi hindi lang sa sa smoke belching, sa traffic din. Sila rin yung isang nandyan. Kasi may mga plaka din tayo dito since mga 2000s pa na operations dito pa. Minsan dito nila talaga kinuwi ko. Kaya rin kasi din naka-impound yung mga yun. Nakikita mo niya dyan. Nakakuha rin na yung plaka yun. Kasi ang ini-impound lang namin yun, usually yung mga motor. Kaya nang hirap na yun, kahit unregistered yun, daming GC. Kahit ako, kasali ako sa GC naman. Titimbrihan na kung saan yung checkpoint. Matalino na rin mga tao. So, sir, based sa study namin na gagawin, sa tingin niyo, sir, malaking factor ba na or ano dito? Malaking tulong po ba sir yung malaking tulong yung pag-implement namin dun sa magiging dun sa proposed na release namin, which is yung
Yung nga sir, yung Sa device. nakakabit na device malapit Sa sa mga- tambutso. Basta, makakatulong naman siyempre. Parang may ano siya kasi yung may alert system na pag na-reach na yung limit, Yes. Face man. text na po sa set or sa LTO. Oo. Yung expiration ng Pati expiration ng registration ng sasakyan. Mm. Pero siguro yung registration sir sa nakakano na sa LTO. Any study naman makakatulong. Ngayon kasi ang isang focus kasi ni Mayor, di naman kasi nasasabi. Ang focus talaga ni Mayor na isang point niya, yung sa yung alarm, may mga alarm, yung mga, di ba yung sa command center niya? Yes. Yung isang minomonitor niya, hindi lang kasi na Facebook o nababalita yung air quality niya. So, makakatulong naman talaga kasi pwede natin i-tag si LTO o pwede naman ng diretso kay Mayor. Kasi sa command center niya, yung nag-alarm na si jeepney kasi na-exceed na niya yung standards ng emission. Pwede na itong i-alarm o huliin ng police. Hindi naman na necessary kami. Pwede huliin ni police, ipunta na lang sa amin dito for validation. Makakatulong. Kasi yung gap na gusto namin i-aid dyan is yung roadside, hindi naman mapaparang. Kaya iba, marunong sila tumakas. Pero pag na-implement yan, in the future, may tulong siya kasi kahit tumakas ka, may device na sasakyan mo, hindi mo na matatakasan. Direct ka na rin kapag na ano. So, yun nga sir. May masasuggest kayo kaya sir? Na additional feature Yung sa gagawin yung study. Yes. So since parang alarm system siya usually, talaga din. Magiging dalawa yung sa registration and pag-nag-sim mo siya sa yung quality ng emission. Kasama na rin yung GPS location. May GPS na ito. Meron kasi, hindi ko kasi alam kung kailan ma-implement yung kukunin ni LTO yung mga emission centers. Para mawawala na si emission centers. Yun yung magiging future natin. Sila na lahat yung mag-test. So, pwede naman na, di ba sabi natin, nakatag naman sila dito. Kung additional features siguro, hindi kasi, Kung meron naman. kasi yung mga ibang studies, honestly, yung galing siguro, parang galing SLU, mga 1 year ago ata. More on yung talagang mitigation lang nung smoke. Yung parang ikakabit mismo na lang dun sa tambutso na. Yung parang Pagsukat lang. yung talagang babawasan lang yung emission. Yun lang yung talagang study na common. Sabi na natin common. Kasi madami ganun eh. Ito maganda kasi alarm na eh. Kasi kahit wala kami, alarm kung kanino man nakatak. Pwede niya huliin eh. Kasi hindi na natin kailangan mag-focus dun sa ibang parameters. Kasi nakafocus ka na lang dun sa emission, kunwari sa diesel, yung mga depende dito na lang sa parameters nito. Doon na lang i-focus yung parameter na i-monitor. Since mag-a-alarm naman, okay naman na kasi mas okay naman para sa akin na yung isang feature lang, wag mo nang damihan. Not unless, di ba, kung air monitoring sensors kasi, yun talagang madami dapat kasi madaming parameters. Pero yun, depende naman na kasi sa engine. Kahit isa lang, okay na yun eh. Kung maganda siya. Pero in your opinion sir, posible kayang magiging inaccurate yung value ng Pwede, pero yun yan, yung parang yung tinanong kanino na yung kailangan din i-calibrate din siguro. Yun lang yung calibration lang talaga. So parang sa amin may mga misreadings din kami nakuha kaya kailangan i-calibrate. Usually bago mag-cooperate, kinakalibrate back to zero. Pero just for sabi na natin compliance, I think talagang masama natin talagang nagko-comply kami sa standards.
every 6 months lang kakalibrate yung machine. Yun lang siguro, kailangan lang i-calibrate. Nakadepende na rin sa machines. Nakadepende na sa Kasi yung title yung nabasa ko, hindi ko, parang ang alam kong monitor ay alarm lang. So since yung parang with regards dun sa machine lang namin sa ocasimeter lang. Hindi ko naman nag-guess na ganun para for alarming lang na, maganda yun. Kasi yun yung isang focus din ni Mayor ngayon na madaming sasakyan. Nag-ibig kung ano nakasagasa. Since yung CCTV nila na narinig na yung mga plaka, ma-identify na, mababato sa LTO para ma-alarm. So, send din sa kanya, pwede din kunin ni Mayor yan. Actually. Yung sa city. Hindi, maganda siya. Rangs. Kasi, di ba, leaning towards smart city na tayo. Maganda siya eh. Kasi pwede mo na siyang ibigay dun sa Mayor. Pero, syempre, dapat kayo. Kung matatapos namin siya, kung post-it siya sa utilities. Kasi sila nasa kanila yung database ng so, future, siguro update nila sa system nila. Yun na lang, pili na lang kayo kung kanino. Kasi, yun nga yung sabi ko kanina na ang future natin sa registration, pati sa testing sa mga PTC, mga MVIC. Sa LTO na lahat. So, mas magandang sa LTO. Kasi kung si Mayor kasi credit value. Pero maganda siya. Gusto mo siya. May pasok pa rin. Paalam mo kami sa may addition. Kasi ang alam ko talaga yung focus natin yung machine. Sa machine. Oo. Kaya hindi magpunta siya. Yung features, wag mo yan talaga. Pero pareho yung parameters yung machine lang na ginagamit. Meron mas marami siyang susukat. Kasi meron sa internet yung credited ng activities nasa patas din siya mga machine na gamit. Pero yung ginagamit ko kasi dito pati sa LTO, hindi lang naman yun yung nasusukat. Sadyang yun lang yung pinapasukat kasi yun yung requirement nila. Pero pwede rin siya Pakita mo pakita mo mamaya yung ibang parameters. Pero yung parameters na pwede yung sukatin nila pero sinusunod nila yung nasa. Actually, hindi naman parameters kasi yung RPM. Kasi yung talagang parameter lang yung iba din. So, okay na sir. So, makita yung sinasabi. Saka,